Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pagdidisenyo ng mga infrastruktura sa Davao Region na maaangkop sa anumang klima. Nawasa kumano ang mga tulay at hindi madaan ang kalsada dulot ng patuloy na pagbaha, pagulan at pagguho ng lupa sa rehiyon. Iminumungkahi ito ng Pangulo matapos magsagawa ng aerial inspection sa mga lugar na nasalanta ng masungit na panahon. Tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panawagan sa mga ahensya na kumpletuhin na ang pagsasaayos sa mga infrastruktura ng napinsala ng shear line at low pressure area sa rehiyon ng Davao. Aniya, kailangan din gawing pangunahing prioridad ang buhay ng mga pamilyang apektado sa paghahandog ng pansamantalang tirahan, bunsod ng pinsala dulot ng tuloy-tuloy na pagbaha at mga insidente ng landslide. Dagdag pa rito, upang mapabilis ang proseso, obserbahan din ng maigi ang halaga ng pagpapagawa upang maging maayos ang pagbuo ng mga tulay, kalsada at mga daanan sa lalawigan. Nitong kamakailan lang ay sinagawa ng Department of Health o DOH ang kapihan with the Media Forum na dinaluhan ng mga doktor at iba pang nasa health sector upang talakayin ang mga usapin ukol sa cancer bilang bahagi ng paggunita sa National Cancer Awareness Month. Tinalakay sa nasabing sesyon ang iba't ibang uri ng cancer at ang mga karaniwang palatandaan at sintomas nito. Ang National Cancer Awareness Month ay ginugunita tuwing buwan ng Pebrero at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapaigting ng cancer awareness campaigns at ang dedikasyon ng health sector na magbigay ng impormasyon sa publiko ukol sa mga panganib na dulot ng kanser, pabulaanan ng mga kuro-kuro at bawasan ang takot at kawalan ng katiyakan ukol sa sakit na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilocos Norte, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Expanded number coding scheme, suspendido sa ika-9 ng Pebrero. Kongreso, nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Voters ID, planong ipamahagi bago matapos ang taon. Isang lalaki natagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River. BOC, kinumpiska ang nakulimbat na sigarilyong nagkakahalagang 25 milyong piso sa Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 5.4 na lindol ang yumanig sa Ilocos Norte alas 12:05 ng hapon nitong ika-7 ng Pebrero. Nagdulot ito ng takot o panik sa mga tao sa ilang gusali sa Lawag City kung saan namataan ang sentro ng lindol sa pagudpod na may lalim na 30 kilometro. Inaasahan ng aftershocks at danyos na dulot ng mapaminsalang lindol. Iba yung pag-iingat ang ipinapaalala para sa publiko. Buhat ng pagsiklab ng malawakang sunog sa Palawan kamakailan, nagpaabot ng tulong pinansyal ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at AIDS program ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ang kaganapan tunghayan sa aking ulat. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga naapektuhang residente sa malawakang sunog sa Palawan. Ganap na alas 2:18 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa may barangay Pagkakaisa at Bagong Silang sa Puerto Princesa, Palawan nitong Miyerkules, ika-7 ng Pebrero. Natupok ng apoy ang mahigit 450 kabahayan kung saan 920 pamilya
ang naapektuhan ng malawakang sunog. Samantala, bandang alas 4:56 na nang ideklarang fire out ang lugar. Buhat ng insidente, nagbigay ng 35 milyong pisong halaga ng tulong si Romualdez mula sa pondo ng 2024 General Appropriations Act, kung saan kaisa rin ang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na assistance to individuals in crisis situations sa namahagi ng 10,000 piso sa mga apektadong pamilya. Nakiisa rin sa pamamahagi ng tulong ang Tingog Party List na naghanda ng 3,500 food packs para sa mga biktima mula sa Personal Calamity Assistance Fund ni Romualdez sa at ng party list. Samantala, kasalukuyan pang inaalam at pinoproseso ng City Social Welfare and Development Office ng Puerto Princesa ang tali ng mga naapektuhan ng sunog. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Naglabas ng 265 milyong pisong halaga si Pangulong Bongbong Marcos bilang pondo para sa mga nasalanta ng sama ng panahon sa Davao Region. Libu-libong pamilya ang nawala ng tirahan at lumikas dulot ng epekto ng shear line at trough ng low pressure area kamakailan sa Davao Region. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na kumilos kaagad upang makapagpaabot ng pagkain at pera sa mga apektadong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilocos Norte, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Expanded number coding scheme, suspendido sa ika-9 ng Pebrero. Kongreso, nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Voters ID, planong ipamahagi bago matapos ang taon. Isang lalaki natagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River. BOC, kinumpiska ang nakulimbat na sigarilyong nagkakahalagang 25 milyong piso sa Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pinsalang dulot ng malawakang baha sa rehiyon ng Davao, nagbigay ng 60 unit ng solar-powered water purifiers ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga residenteng napinsala ng baha. Ito ay upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng malinis na tubig. Ang pagkilos na ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makapaghatid ng karagdagang tulong sa mga binaha sa lugar kung saan nasa 180 galon ng tubig kada oras ang kayang i-filter ng isang unit. Agad na nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang biktima ng sunog sa Puerto Princesa, Palawan. Ang mga tulong na ipinamahagi ay family food packs, sanitary kits at iba pang mga pangangailangan. Pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng kagawaran para sa mga biktima ng sakuna. Bilang pagdiriwang ng Lunar or Chinese New Year, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Biyernes, ika-9 ng Pebrero. Ang abiso ay mula sa Metro Manila Development Authority matapos ideklara ng Malacanang na ang ika-9 ng Pebrero ay dagdag na special non-working day sa bansa para sa Chinese New Year sa ika-10 ng Pebrero. Samantala, ang nasabing holiday ay upang mabigyan ng pagkakataon ng Filipino-Chinese community na maipagdiwang ang nasabing kaganapan.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilocos Norte, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Expanded number coding scheme, suspendido sa ika-9 ng Pebrero. Kongreso, nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Voters ID, planong ipamahagi bago matapos ang taon. Isang lalaki natagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River. BOC, kinumpiska ang nakulimbat na sigarilyong nagkakahalagang 25 milyong piso sa Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.